Actually, pag nagbasa ka talaga ng Spirit of Prophecy, wala ka nang itatanong eh. Hindi na nga dapat pag-usapan pa yung dapat ba mag-vegetarian ng mga member ng Adventist. Wala nang tanungan. Yes. Kaya lang naman nagkakaroon ng konting, alam mo na, yung pag-aalinlangan. Kasi marami naman talaga yung hindi well-versed. Bihira nga sa Adventist may councils on diet and food eh. Totoo do. Paulit-ulit na nga natin binabanggit ito eh. Kasi pag binasa natin as a whole, di ba, binanggit nga kanina yung animals are becoming more and more diseased. Yes. 10 times na nga yung ang sabi na sakit na makukuha sa pagkain ng animals. Hayop, yes. So ang point ko dito, ipinakita ito ng Panginoon sa tao, sa atin, unang-una, para may ibahagi din naman natin dito sa mga kababayan natin na maintindihan nila na ang pagkain ng flesh food. Ang tanong ito, ang flesh food ba ay match sa molecules ng katawan ng tao? Blood and Hindi do. Kasi, ang flesh food or ang laman ng kapwa mo may laman din ay acid. Bakit? Kasi, even sa Bible, mga kaibigan, nakasulat doon na nasa dugo ang buhay. So, ang mga flesh food or yung mga animals natin na atin pong kinikitilan ng buhay para gawing pagkain, ay may dugo din, may buhay din sila na kinikitilan natin ng buhay para kainin. So I don't think, Doc, na magiging akma ang isang acidic na blood at ipapasok natin sa ating kapwa nila flesh na kinreate din ng ating Panginoon, na magkukos din ng maraming problema sa ating katawan. So it means na hindi talaga ito pampahaba ng buhay. And also, Doc, gusto ko lang din i-add kasi nasa dugo, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pong mga nanay, tatay, sa lahat po ng nanonood ng programa ng Kaalamang Pangkalusugan, ang dugo po natin, madumi din siya eh. Bakit? Kasi lahat ng impurities dyan sasalain ng liver, di ba, Doc? Yeah. At yung pinaka-liver natin, yan ang sementeryo. Ngayon, lahat ng mga dumi dyan, napunta sa liver, tapos kakainin natin yung mga tinatawag natin na liver na iniihaw-ihaw, niluluto sa kalye, Ay, di ba? gusto nila yan dahil yun daw yung pinakamasarap na bahagi ng lamang loob. Yes. Di ba, Dok? Saka pagka niluto mo na ang flesh, kung inyong titingnan yung, ang tawag dyan denatured eh. Denatured na, it means na, siyempre, ikaw ba yung pakuluan ka, prituhin ka pa, ano ka ba naman? Oo nga. Ano bang natitira dyan? Parang puro wrinkles na kung baga sa ano yung wala ano. nang Sustansya. pinahintulot lang temporarily yan kasi gawa nga nung wala naman talagang pagkain during that time. Yes, oo. Pangalawa, yung nakain ng baka, sangayon doon sa paliwanag na nabasa ko, na damo, doon lang merong konting pagkakataon na kung may matitirang konti doon, yun lang ang pwedeng portion na makuha ng tao. Dadaan ka pa sa mediate o padrino ng sustansya pala ng baka ay nakuha lang sa damo na kinain niya. Kaya nangyari, yung byproduct ng baka at ng kalabaw, lalo na kung may sakit na sila, ay natatransfer pa sa katawan ng tao. Kaya yun yung point na yung pala naman, hindi nagpuproduce ng nutrients at sustansya ang kalabaw. Yes. Nakukuha lang din nila sa kinakain nila. Yes, that's true, Doc.